Isang napakagandang umaga mga kaparmer. At ito po si transplanter ay magsusundo po ng tinanim na luya. At sana po ang video kong ito ay magustuhan ninyo. At ito pala mga kaparmer, ito pong aking itong manong araraw. Ito po ang ginagamit ko na bilang pantudling sa aking pagtatanim ng luya dito sa aking farm. At ito po ay ipakikita ko po sa inyo kung paano ang paggamit nitong manong araraw sa aking pagtatanim ng luya. At gusto na po ba lang niyong makita ang aking gamit na manong araraw at aking pong ipakikita kung paano po ang paggamit nito. At tara na po at aking pakikita. At ganito po. Ito pala mga ka-farmer, at ito po bilang pag ako nagtutudling may kasunod na po na nagtatanim. Pahiga pagkagan. Yan. At ito po, ganito po ang aking ginagawa. Ito po binabatak ang aking manong araraw. Dahil po ito hindi pwedeng pambungkal. Ito po ay pang tudling laang para maitanim ang ating luya. At ito po ang aking ginagawa. Yan. Po pala mga kaparmer, nung una ko pong video ay hindi po ako makapagpauli-uli. Ang kadahilanan po, yung iba kong tinamnan ng luya ay matarik po, dahilig. Ay kapag po ako dumali ng palusong, mahirapan pong sapahon. Ay ngayon po, ari kaya po naaari na po uli-uli, ay medyo patag-patag ng konti. At kaya po gayon yung una kong video. At napakalaki pong alwan ay sa doon sa asarol po ang ginagamit namin, dukit-dukit. Mabilis-bilis po ang trabaho. At mga kaparmer, kaya nga po pala si transplanter ay nakaisip po ng isang gamit sa pagtatanim ng luya, umimbento. Dahil po medyo may edad na, nasakit na po ang bayawang, kaysa po sa asarol na gagayong-gayunin bago po matapos ay maluang-luang naman po itong aking luyahan. Ito po, kung tayo po ay may upahan na magtatanim,
ay mabilis-bilis po kaunti ang trabaho at nakaminos po sa kaunting budget. Kaya po umimbento ako nitong manong araraw. At napakaganda po lalo sa pagtatanim ng luya at maaluwang po ang pagtatanim at tuwid ang tudling ng luya. Ito po mga kaparmer sa amin ay wala po yung kalabaw. Kaya po ang ginawa ko ng kalabaw ay citrus planter dito sa manong araraw. At hindi po nabubuhay dito ang aming ang kalabaw at napakainit po ng panahon pag summer. Po mga kaparmer, kaya ako kumuha ng kahoy ay tinatandaan ko po kung saan tumigil yung dulo para hindi po magkapag-itan sa pagtatanim ng luya. Tutulungan ko muna po ng mamaya po uli magtutudleng at tutulungan ko muna po ang aking kasama sa pagtatanim ng luya at nang hindi pumatak iluban yung tudleng. Aray, wala pang tanim aray. Aray, ito. Pagtatanim ng luya ay meron na pong kaunting butong ay di ang ginagawa ko po ay ari po padapa yan po padapa ng gayaan para po ang suloy yan, yan po pinadadapa pong gayaan gayaan pong kalimit sandangkal lang po. At yun pong ating pagtaklob, ingatan din po natin ng kaunti dahil po may kaunti ng suloy para naman hindi po masira. Yan po. Ito yung po ituloy na. Yan po. Ganyan lang po. Ayos na yan. Kaunti lang. Masama po sa luya ang sobrang dami ng tabon. Ito po niyan ay matabunan lang po ng kaunti lalo't garto pong basa ng lupa. Okay na po yan. Yan. Ganito po ang pamamaraan ni transplanter sa pagtatanim ng luya. At pagkatapos po nito
matamnan po itong aking natudlingan, ay akin pong haasikanan ng abuno. At saka yung pong inaabuno ko po. Ayan. Bago po, ang sunod po doon, pagkasi ko pong gaya ng abuno, ang sunod po ay di pagkikilib na po. Kung wala pong palapa, pwede naman po ang dayami. At yun po. Simple naman po laang ang magtanim ng luya. Yan po, gaya ito po. At kaya po pala kaming dalawa ng aking kasama, kaya na po kami anagawa nito, ay medyo po kulang sa budget. Kaming farmer ay kami na po anautay ng para po wala na kaming upahan. At yung pong iuupa namin ay di yung aming pagkain na lang maghapon ay nakaminos po ng konti sa budget. Dahil po kulang ang budget ng isang katulad naming farmer. Tapos na po yung pakapagtudleng, pakapagtanim. Ang ikatlong beses po ay bago kiliban ng palapa o di kay dayami ay sinasabugan ko na po ng abuno. At itong pong pangsabog kong abuno, ang pangalan po ay urea. At saka po yung complete. At ito po ay ako naglalagay din ng kaunti, yung 2600. At ito po yung pino. Kung wala naman pong kulang sa budget, ay pwede naman po ang urea na lang at saka yung complete. At garni po ang pamamaraan ng pag-aabuno ko pagkatapos maitanim ang ating luya. At ito po. Ito po. At mga kaparmers, at may suloy na po ang luya, iniiwasan pong tumungtong na dinis sa tinamnan. At dapat po maingatan natin para po yung tubo niya ay hindi mapiktukan. At para siya po ay magtuloy-tuloy na ang kanyang pagtubo. At ganito po ang nahagis lang pagpagayang. Ito po mga kaparmers, ito po yung urea. Po. Kinakailangan po ang paghagis ng abono ay yung mabilis para hindi po magbuo-buo ang patak ng abono sa ating tinanim na luya, para hindi bumunton. Kailangan mabilis ang hagis. Konti pa. Okay po. Ito po yung isang complete na ginagamit ko rin po dito pagtatanim ng ating luya. At gayon din po ang proseso ng paghahagis ng abono. Kailangan po ay mabilis. Ganyan po, para hindi po magbuo-buo. Atin pong pagmamasdan at kung tayo po naman pa ay farmer, alam po natin ang pinagpagitan ng ating pakapaghasik ng ating abono. At para rin pong
aasik ng abono sa palayan. Na kailangan po mabilis para po hindi buo. Yan po, mga kaparmer. At ang sunod po natin dito ay kikiliban na po natin ng palapa. At ganito po ang paraan namin ng pagkikilid. Ito pong palapa natin mga kaparmer. Ito po, dapat huwag po pagarne pataob. Dahil po pag pataob, pag suloy po ng ating luya, ay dito po pupunta yung suloy, ay hindi po makakaalsa ang ating suloy ng luya. Kailangan po ay laging patihaya para po ang palapa ay shoot na shoot doon ang suloy ng ating luya at hindi po mapiktuhan ang kanyang pagsuloy. Dahil po pag napiktuhan ay sayang naman po ang pagod at kapital at binhe. At ito po, pakikita ko po sa inyo ang pamamaraan ng pagkikilid namin. Ayan po, yan. Ito po mga kaparmers, at namahinga po ng kaunting oras sa transplanter at ngayon po ay kikiliban ko na itong aming sinamna ng luya. Ito po. Yan po mga kaparmers, tapos na pong makiliban. Ngayon po ang iintayin po natin
ay ngayon po ay kapag tumubo ang damo. At yun po ang kinakailangan nating maalagaan, ang damo, at kinakailangan po ay gamasan. Ang tinatawag po sa aming gamas ng damo, yung pong pagbubunot ng damo, pag-aalis ng damo. At ito po ay hindi maaring hindi magkakaroon ng damo. Yan po ay kinakailangang isa-isahing bunutin ang damo para hindi po makaapekto sa tinanim nating luya. At kung atin po naman pababayaan, sayang naman po ang ating binhe at sayang din po ang ating pagod at saka ating ginastos na kaunting abuno. Yan po.